Number one, naging multi-millionaire, mayroon ng 50 million na bahay si Jing Capil. Jing Capil, mula naging barangay kapitan ka lamang noong 2019. Ngayon, meron ka ng multi-million na bahay, lumipat ka na dyan sa Victoria Tourism. Ito ang wow trending 50 million na halaga ng bahay mansion ni Mayor Jaime Jing Capil sa Victoria Tourism. Ito daw ay regalo di umano ni Roberto Cruz para sa proteksyon. Ayon pa kay Tuto Kausing na noong 2019 bago ka manalong mayor sa Porac, Pampanga ay kapitan ka lang. Matandaan na sa interview ng spokesperson ng PAOK na si Dr. Winston Casio, si Mayor Jing Capil ang nagbigay ng business permit sa Pogo Hub dyan sa Porac, Pampanga noong taong 2019 para ito ay makapag-operate ang mga bagong natuklasan na mga taga-PAOK sa kanilang paghalughog. May KTV pa pala ito sa loob. Mga mayayamang Chinese ang customer at hinihinalang may mga Pinay na SEX workers sa loob na stay-in. Makikita ang mga VIP room na ito at mga double deck na higaan na ayon pa sa mga nakitang IDs ay pagmamay-ari ito ng mga Pinay. OMG. Kaya ang mahigit na 300 plus na illegal na Pogo Hub na nag-o-operate sa Pilipinas, iniimbestigahan na ng mga taga-PAOK at isa sa mga posible nilang pasukin ay ang Pogo Island Cove sa Cavite na protektado daw di umano ng mga Rimulya. Sa interview ng Governor ng Cavite na si Governor John Vic Rimulya, bibigyan niya ng 10 million pesos ang sino mang makakapagpatunay na may kinalaman sila sa operasyon ng Pogo sa Island Cove sa Cavite. Marami nang kumakalat na post tungkol sa Island Cove na dating pag-aari ng aming pamilya. Ito po ay binenta na namin ng aming pamilya noong taong 2018. Matagal na pong wala sa amin ang pag-aari ng dating Island Cove. Dagdag pa ni Governor John Vic Rimulya na kami po ay hindi sangkot sa anumang pasugalan o iligal na aktibidad. Hindi rin po kami protektor ng kahit sinong dayuhan, lalong-lalo na sa China. Hindi naman sang-ayon ang mga netizen dito at ayon pa sa kanilang komento, imposible na di nila alam yan. Sobrang daming kagaguhan kaming naririnig sa mga nagtatrabaho dyan at alam natin na nakarating sa mga kapulisan at mga LGU kung anong mga isyu na nangyayari dyan. Malaki ang lagayan dyan kay Governor. Hindi nila prinoprotektahan sino bang magnanakaw na magsasabing ako ay magnanakaw. Sa Kawit, Cavite ako sir, gigantic pogo yan sa lugar at very suspicious kasi imbestigahan po yan. Tumutulong ng mga tao para ma-expose. Huwag namang masayang ang lahat. Huwag agad maniwala sa mga paliwanag nila. Sabi nga ni Senador Sherwin, iba ang sinasabi ng bibig sa makikita sa documents. Yes po, tingnan niyo pong mabuti mga senators at congressman. I know for a fact na there is more than 30,000 Chinese national inside Island Cove and the building there will still have finished. I wonder how many Chinese are there now. Alam po nila yan. Dito sa amin may sabi-sabi na yung Pogo dito sa amin may nabiling lupa, bilyon ang halaga, pero may kasunduan na walang pakialaman kahit anong gawin nila. Hirap makapasok ang tataas ng gate. Di lang isa ang gate. Ang isang business na mga mayor dumadaan sa mayor at business permit. Kung ipatigil mayor ang pwedeng magpatigil. Sa Bambantarlac walang alam yung gobernadora. Ang may alam si Mayor Guo. Katulad din sa Cavite. Walang poder si Governor John Vic, Mayor Angelo Aguinaldo ang may alam dyan sa Pogo sa Kawit, Cavite. Minimum wage, ikaw ay hindi malaya. Kaya ang totoong kalayaan ay kung sa panahon na hindi mo na kailangan pa magkipag-away para makukuha mo ang iyong gusto, yan ang totoong kalayaan. Sa ngayon po, pinag-usapan natin, marami po ang mga batang namamatay. Nung isang araw, may abogada o fiscal prosecutor na pinatay. Tanda lamang po yan na ang ating lipunan ay walang kakayahan para gawing malaya ang bawat galaw ng bawat mamamayan. Ibig sabihin, kung totoong malaya ang bawat tao, kahit saan kalsada ka pupunta, lalakad, malaya ka makalakad na walang papatay sa iyo. Iyan ang totoong kalayaan. Gaya ikaw ay magsasaka at ikaw ay sasaka ng maayos at ang iyong kita ay maayos din at ang iyong mga magagamitin sa pagtanim ay kompleto, may abono, may mga farm implements, lahat-lahat, ikaw ay malaya. At kung ikaw ay nakapag-harvest na at may
karapatan kang pumili kung saan mo ibebenta, ikaw ay malaya. At kung ikaw naman ay isang mangingisda na ikaw ay makapagpangisda sa West Philippine Sea na walang hadlang, ikaw ay malaya. At kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa kung anumang trabaho sa gobyerno at hindi ka nabubusalan at hindi ka inuutusan ng iyong amo, ikaw ay malaya. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, nabigay mo ang iyong buhay para sa isang trabaho para ikaw ay magiging isang tapat na mamamayan na lingkod bayan at ikaw ay natutuwa sa bawat ginagawa mo, ikaw ay malaya. Iyan ang totoong kasukatan ng kalayaan. Kung ikaw ay masaya sa ngayon sa iyong ginagawa, iyan ikaw ay malaya. Sa ngayon, ano ba ang kalayaan? Sa ngayon, wala ka makikita. Ang nakikita lamang natin na ngumingiti ay yung mga ating politiko. Kagaya kay Lito Lapid, kagaya kay Madam Gloria Macapagal Arroyo, kagaya kay BBM, kagaya kay Duterte, kahit na sabihin natin ginigiit siya, pero marami na siyang pera na ipon mula sa 4 na bilyon kada taon sa 6 na taon na confidential fund sa kanyang Office of the President. Yung kanyang anak na si Zara ay malaya din kasi nakakangiti, maraming naipong pera at inilagak sa kanyang mga taguan, maaring hindi bangko, kasi na kumita siya ng 125 million na hindi na paliwanag hanggang ngayon at ang kanyang paliwanag ay sinasabi lamang niya sa satellite offices, hello, napakalayo naman ng paliwanag, hindi totoo, hindi commensurate sa gastusin na sinasabi mo kaysa pera tinanggap mo. Tapos tinanggap mo, Sara Duterte, ang tinatawag na confidential fund na 2.67 billion pesos bilang mayor ka ng Davao City, pero hindi mo na ipakita. Pero ikaw lang ang malaya na nakangiti at nakangisi sa mga kasama mong mga Pilipino na inyong mga niloloko. Ikaw rin, BBM, yung mga niloko, yung mga ninakaw ng iyong ama, hanggang ngayon nakangiti lamang kayo at kayo'y nakangiti, buong pamilya Marcos, sapagkat malaya kayo na hindi kayo tinutugis dahil kayo ang presidente, unti-unti na natatalo ang lahat ng kasong sinampa laban sa inyong pamilya. Kasi kaya ngayon, ikaw lang ang malaya, BBM, hindi kami. Kaya ngalan katotohanan na maraming pogo rito na papaikot, yung mga malaya lang dyan, yung mga politiko lang na nakatanggap ng mga lahat ng payola dyan mula sa kasama niya si Lito Lapid na nagbibigay protection kasi may problema ang pogo sa Purak. Ang napakalaki ng problema kaya kailangan nila ng proteksyon. Si Mayor ang pinakamalaking proteksyon na kailangan nila kasi si Mayor Jaime Jing Capil ang siyang lamang makapagbigay ng tinatag na building permit sa pagpapatayo ng mga Pugo Hub buildings at siya lamang makapagbibigay ng business permits kasi siya lamang ang mayor, kaya siya lang ang malaya. Biro mo, baryo o barangay chairman ka lang, Mr. Jing Capil. Bago ka manalo ng pagka-mayor, laban kay Mr. David, noong 2019, dyan sa Purak, Pampanga, ikaw ay kapitan lamang sa barangay. Ano bang expected mo? Hindi naman ako nang insulto sa mga kapitan, pero expected mo na maliit lang kita mo. Pero naging mayor ka, nanalo ka, tuwang-tuwa mga kabalen mo at nanalo ka. So nanalo ka, 2022 nanalo ka ulit. Noong 2022 nasimulan yung pogo dyan, ang nangyari kay Jing Capil, siya lang ang yumaman. Hanggang ngayon siya lang ang malaya sa Purak, Pampanga. Bakit? Multi-millionaire na po si Jing Capil. Ang bahay niya po, mansion, sa loob ng Victoria Tourism Park. Diyan sa loob ng kung saan mo makikita ang tinatawag na Pogo. Ang Victoria Tourism Park po, ang may-ari ng napakalapad na lupa kung saan mo makikita ang Pogo compound, ang Pogo Hub. Yan pong Victoria Tourism Park, yan po ay isa na o di kaya kabuuan mismo ng kabuuang lupa na hindi bumababa sa 40 hectares na inagaw ng grupo ng Grand Palazzo Royal na pag-aari ng mga Cruz na apelyido at pinangungunahan ni Mr. Roberto Liwag Cruz na kumbaga inagaw labang ito sa mga magsasaka at para ipaliwanag ko, isisiwalat ko sa susunod kung paano nila inagaw ang lupa
sa magsasaka na ito po ay lupang agraryo. Ay papaliwanag ko, isisiwalat ko ang lahat ng karumal-dumal na gawain na ginawa ni Mr. Roberto Cruz at siya naghahatag para sa protection kay Gloria Macapagal Arroyo, kay Lito Lapid, kay Governor Dinis Pineda, siyempre kay tatay niya, kay Bebong Pineda, kasi ang isa sa pinakamalaki na mama dyan sa likod ng Lucky South 99, anong tawag dyan? Basta Lucky South 99, ang tawag dyan, outsourcing, ay yan ang papatakbo ng PUCO. So ngayon, meron dyan control si Bong Pineda. Siyempre, alam mo naman si Bong Pineda, hari po siya ng sugal. Hari siya ng wedding nung araw pa. Sa ngayon, nag-divert siya sa into tinatawag na Isabong. So kalaban niya si Isabong si Atong Ang, si Arnie Teves, yung dating PNP chief na si Kaskulan, at may isa pa. Sabig sabihin, kinikwento ko, ito lang po sila ang mga taong pwede mo sabihin malaya. Tayo po na dito ako'y nagbabloging araw-araw, hindi po tayo malaya. Dapat na kailangan pa nating magbanat ng buto para tayo makakain o di kaya minsan iiyak sa ating mga kaibigan para makautang, makahiram. Tayo ay hindi malaya. Sila lamang ang malaya. Kaya po, sinusukat ang kalayaan sa ngayong panahon sa Pugo at China. Sa China, bakit sa China? Sa China naman, ay kung bibitawan tayo ng China na hindi na pakialaman ang ating economic zone, ay wala na sana tayong problema. Pero ang problema, ginagawa ng China na teritoryo ang economic zone ng Pilipinas. Ito ay labag sa panuntunan at batas ng international. Sa UNCLOS, United Nations Convention on Law of the Sea, ayon pa kay Attorney Emmanuel Topacio na aking abogado rin, na ang economic zone na 200 miles mula sa 12 nautical miles natin, kumbaga ano yan, kumbaga 188 nautical miles from the territorial sea natin, ay walang bansa na pwede magiging teritoryo yan. Kundi ang tawag lamang dyan ay exclusive economic zone. Pag sinasabi mo exclusive economic zone, ang karapatan ng Pilipinas na sa loob ng 200 nautical miles ay tayo lang may karapatan mangisda, tayo lang karapatan mag-explore. Kung mayroon mang mga langis dyan o anumang mineral makukuha dyan, tayo lang Pilipinas ang may karapatan dyan. Hindi po ang China. Kaya lang ang kalaban nating China ay kinukuha niyang ginagawa nilang teritoryo, hindi economic zone. Kaya hindi tayo malaya in the sense sa buong Pilipinas dahil sinasakop po yung ating economic zone. So, ibig sabihin, sa ngayon na nag-uusap tayo, ang tunay na sukatan ng kalayaan ng Pilipinas, kung iyan ang pag-usapan natin, ay kung aalis ang China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kung sa kilometro pa, ang haba niya hanggang sa 340 kilometers mula sa Pampang ng Palawan, na bayan natin sa Palawan. So ngayon, kung hindi alis ang China, hindi po tayo malaya. Kahit sabihin natin na kipaglaban tayo, pinipilit lamang natin sa ating sarili na tayo'y malaya, pero sa katotohanan ay hindi. Gaya naman sa Pogo naman, hanggat hindi alis ang Pogo, tayo ay hindi malaya. Ang magiging malaya lang dyan, kumikita lang dyan. Number one, naging multi-millionaire, mayroon ng 50 million na bahay si Jing Capel. Jing Capel, mula naging barangay kapitan ka lamang noong 2019. Ngayon, meron ka ng multi-million na bahay, lumipat ka na dyan sa Victoria Tourism. Binigay sa iyo ni Roberto Cruz, liwag, na siya naghanap ng daming proteksyon kasi po siya naghahatag siya ng pera dyan sa Office of the Secretary ng Department of Agrarian Reform na pinamunuan ng inupo ni Bongbong Marcos na si Conrado Estrella III. At ang kanilang mga undersecretary na tumatanggap ng pera dyan ay walang iba, kundi si Yusek na Attorney Galit. So, ang isa pa diyang naging kakampi niya, naging tagapatakbo ng kanyang laban diyan, laban sa mga magsasaka na sa kanila sana ibibigay yung Pugo, ngunit kinuha at pilit na inapila sa Office of the President hanggat hindi nagdesisyon ng Office of the President, hawak ni Roberto Liwag
krus ang lupa at hindi makapunta ang mga magsasaka at naipatayo ang pugo. Kaya siya ay umaasa sa koneksyon niya sa kaibigan niya, best friend niya, si Mr. Roji Cayabyab, na yan ang taga-ayos sa Department of Agrarian Reform, dyan sa Department of Agrarian Reform Region 3. At kasama niya rin si John Magtuto na paro ng Pampanga. So yan po ang istorya ng kalayaan sa Pilipinas. Walang malaya sa Pilipinas, kundi tanging mga korap lamang, mga bayan ko. Kaya yan ang totoong litrato ng kalayaan sa ating bansa. Kaya huwag po kayong kumanta ng tinatawag na buhay ang Pilipinas. Kakahiya po, hindi po totoo yan. Fake news po tayo kung magsisitay ng buhay Pilipinas. Ang katotohanan, ang mangyari, ginagawa na bagoong Pilipinas ni BBM. So ang nangyari, isisingit pa yung kanta ng bagong Pilipinas daw sa kada flag ceremony. Ano yun? May bagong silang, may bago ng buhay. Hindi, ang totoong kanta niya na is, may pugong silang, may pugo ng buhay, pugong bansa, pugong galaw, sa pugong lipunan. Yan, ang totoong bagoong Pilipinas. Yan po ang gusto mangyari ni BBM. Niluluko lamang tayo dito ni BBM tsaka ni Duterte. Nag-away-awayan lamang ngayon, maniwala kayo sa akin. Pero pagdating yan sa eleksyon sa 2025, magsama-sama mga yan. Kunwari, halik-halikan, kunwari, pasensya na, sorry, ginagawa nila yan na sadya para yung mga mata ng Pilipino ay hindi nakatingin sa mga oposisyon, sa kanila na lamang titingin. So ngayon, gagawin lang hanggang sa 2028 yan. Diyan tayo magsukatan sa 2028 kasi mukhang may ibang interest itong loko-lotong Mr. Ayuda Romualdez. Wala nang ibang ginagawa. Akalain mo tama ba yung ginagawa mong ayuda? Hindi malaya ang tao, Pilipino, dahil sa ayuda na binibigay nyo. At dahil umaasa sa inyo sa ayuda, hindi naging malaya. Kaya walang Independence Day sa mga Pilipino. Pupunta kayo sa isang probinsya, pupunta kayo na, magdadala kayo 1 bilyon na pang-ayuda, ibibigay nyo kahit mga taong hindi nangangailangan ng pera, pinapalista nyo, binibigay nyo. Anong ginagawa nyo? Binibili nyo ang buto nila. Kaya mga tarantado kayo, hindi po totoong malaya ang bayan. Ngising aso lamang kayo lagi. Siguro, dyan na muna tayo at yan lang muna siguro pag-usapan natin. So, si Sumuguin, we need you in the Senate, Engineer Toto, Edranil de la Cruz, salamat po sa sticker. Marilo Fabian, imagine wala na siyang mensahe sa pugo, kitang-kita na treat sa ating bansa. Biro mo ano bang mensahe ni BBM sa pugo? Wala. Kakanta lang siya, may pugong silang, may pugo ng buhay, pugong bansa, pugong galaw, sa pugong lipunan, nagpupugo ang lahat, tungo sa pagpugo, at ating itanghal, pugong Pilipinas. Yon ang gusto niyo mangyari. Nelson Dingding, yon, tama ka po, Attorney Kausing, sabi niya. Tapos si Emiliano,